Okay. All right. So, paki-check ulit kung tama yung screen ko, Pastor. All right. Ito ang topic natin. I know this is a big subject and loaded subject po ito, but we need this. Ito yung in-inspire sa akin. Actually, meron akong pila na ng mga line up na ng mga teachings na akin pong dadalhin sana dito. But at this time, ito po yung in-inspire sa akin na ibigay dahil from here, kung makikita natin ang topic, it talks about a promise, ano? And then yung mga kasunod na mga topic ay magiging related ito. So, sisikapin ko sa tulong ng Panginoon na ang mga topics na tatalakayin ko dito ay mayroon siyang continuity, mayroon pagkasunod-sunod. Kaya hindi ko na kailangan i-part 1, part 2, part 3, or whatever yung parang installment. Ano ko na lang siya by modules, parang modular siya. So every session, tapos-tapos po siya. Okay, so and I thank God kay Pastor John na ang aming pong style dito ay since alternate kami, nagkakaroon ng variety ang aming mga tinuturo, mga dinadala dito. And glory to God, every sessions ay alam kong mayroon pong biyaya ang Panginoon na nagtuturo at nagbibigay po ng pagpapala sa mga nakikinig. Okay. So, Pastor, may sounds ako, Pastor? Yes po, yes. Continue. Okay lang. So that's why ito po yung kailangan naka-check palagi. Alright. Okay, ito po yung ating pong topic ngayon about the promise, yung pangako. The promise na ibubuhos ng Panginoon ng kanyang espiritu sa sa lahat ng laman. Ito po ay magkikita natin po sa Joel chapter 2 verse 28 at saka 29 at saka yung buong chapter na yan. Kasi ang topic kasi nito ay ang Joel ay tumutukoy po ito about the day of the Lord. It is a big and a heavy subject. And we need really ang gabay ng Panginoon, ang pangunguna ng Espiritu ng Diyos na magmuna sa atin dahil ang subject ay napakalaki, napakalawak, and diverse po ang kanyang ang sakop nito na kung saan kung aralin mo siya, it will go to different kinds of different aspects ng subjects na maaring madrift tayo sa dahil napakalaki nga malaki masyado, hindi ang scope ng pag-aaral ay magiging scattered. So ngayon atin lang pong mayroon lang po akong 3 sub-items, subtopics natin pong i-address. 3 tanong lang related po sa subject ng ito, yung promise na ito about the outpouring of the Holy Spirit. So Joel chapter 2, buong chapter na, actually yung buong chapter ng Book of Joel is about judgment, about day of the Lord. Kaya mayroong pinangako ang Panginoon na mayroon siyang ibubuhos niya yung kanyang espiritu sa lahat ng laman, which is hindi po talaga nangyari since time ng creation hanggang doon sa panahon na yon, nung sa Old Testament, na kung saan ang katuparan po ng pangako na ito ay naganap po doon sa Day of Pentecost. Doon sa mga mananampalataya, of course, they are familiar with this subject. Kaya madali niyang masundan. Doon sa mga baguhan, just hold along, yung flow along, para makikita niyo po ang beauty at saka ang power at saka ang significance ng ganitong subject dahil napaka-importante po. The significance and the importance ng ganitong topic ay kung sagana akin, hindi ko po talaga saya. Actually, nung piniprepare kong sarili ko sa pagprepara po ng lesson na ito, I am a bit hesitant dahil nasabi ko sa sarili ko, bigat na subject na ito. How can napakalaki. I have some preparation, pero while I am preparing, lalong lumaki ang topic, ang subject ay lumaki. So parang para akong nangliliit ang kapasidad ko, yung lawak ng topic, parang nahihirapan ako, ay parang ayaw kong munang ituloy para kung ipopost. Pero talagang totoong the Spirit of the Lord, when you are praying, when you are meditating, ang Panginoon talaga andyan nangungusap dahil na somehow by the grace of God natututong akong nakinig. Dahil nung parang nag-hesitate ako,
I hear yung pangungusap ng Panginoon, ang sabi niya, you cannot find, and I believe na, kasi faith yun eh. You have to, ang bawat sa atin, lalo na yung mga nasa ministry of the word, yung mga pastors, yung nangagtuturo, you need to practice hearing the voice of the Spirit kasi yun po talaga ang direction natin. Without that, mahirapan po tayo. So ang pangungusap na rin ko, nagsasabi, you cannot find a single person, one man in this planet Earth, wala kang makikita sa mundong ito, sa ating panahon, na isang tao, kahit gaano man kagaling yun, kahit gaano man ang daming nalalaman, tatapos, kahit may mga doctoral credentials yun, there is not one man in this planet Earth na baka pag-claim na I am a master teacher. Wala po. So yung marinig ko yun, ibig sabihin na ang lahat ng mga ngaral, they are all dependent and reliant on the grace of the Spirit of the Lord, yung inspiration ng Panginoon. Wala makapagsabing, I know all. Lalo na sa subject nito about the Spirit of the Lord. There is none, that one. Maraming mga ministries na sa panahon na ngayon, hindi na naniniwala sa gifting ng Espiritu. Isipin mo, you big in the ministries and the churches na nagkiklaim na mga Bible believers, the followers of the Lord Jesus Christ, isipin mo mga malalaking pangalan yan. They do not believe anymore the giftings of the Spirit. Katulad yung mga ministries na hindi na naniniwala ng gift of tongues. Kasi ang sabi nila, katulad yung prophecy, ang sabi nila, wala na yun, tapos na yun eh. Kasi mayroon na kasulat na prophecies will cease, the gift of tongues will cease. Which means na talagang hindi na kuha yung unawa. Kasi ang unawa galing sa Espiritu, hindi yun sa karunungan ng tao eh. Karunungan ng tao, sabi ng salita ng Panginoon, kamangmangan yun eh. Pero ang tao kapag nasa Espiritu, nasa pagpagumaba, the Lord will reveal, the Lord magpapahayag ang Espiritu ng Diyos. That's the reason na inspire ako. So I decided I will really push on. I will go to this kind of topic. I think my connection is lost. Keep me up posted kung yung connection ko na nawawala. All right. In order to study the subject, i-breakdown, magkaroon po tayo ng 3 items para masimplify ang pag-aaral. Mayroon na tayong 3 tanong na sasagutin. Dahil ang scripture na ito, basahin mo na lang sa Joel chapter 2. Meron tayong ilang Kap, wala ka. And upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. Okay, so 30 hanggang sa 32. And I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood. Pastor, I'm still online? Yes, kaya lang medyo naputol-putol ka. Okay, i-post ko lang dahil sayang yung mga nabitiwan kong salita ko. Sa ngayon, okay na? Okay na. Okay. Again, Joel 2:31, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and the terrible day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call. Okay. Dito ba yung 3 items natin lang pong tatanungin ay address niya para masimplify ang pag-aaral. Kanino po at anong panahon ang pangako na ito tinuturo? Sinong tinutukoy dito? That's the first question. And then, what is in this promise? Anong laman ng pangako nito? Ano bang meron sa pangakong ito? And then yung pangatlo, what is the purpose of the promise? Pero on your side, may sound ako? Yes po. Kaya lang medyo nagputol. Putol-putol ang sound ko, honey. Pero yung screen, andyan. Okay. Okay naman yung screen. Alright. So, balikan natin yung pangako. Oh God, help us. Alright. I will pour out my spirit upon flesh. Ito po yung pangako na ibubuhos ng Panginoon ng kanyang espiritu sa lahat ng laman. So, let's try to be the grace of God na atin pong i-dissect pa ito. Alright. Umpisahan natin sa Joel chapter 2 verse 28. To whom and to what time the promise point to? Kanino at anong panahon ang pangako na ito tumutukoy? Kanino po siya nag-point? Sino po ang object ng pangako na ito ng Panginoon?
Doon sa Joel chapter 2 verse 28, ang scripture nagsabi, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. So ibig sabihin, ang panahon word na to afterward. Yung word na afterward, sa ibang mga rendition, sa ibang mga synonyms yan, yung mga pananalita, it refers sa mga pag-aaral, itong tinutukoy na later times, end times, last days, ay tumutukoy po sa ating kapanahonan. Tayo ng Panginoon, actually, doon pa sa time, kasi sinabi na po ito ni Peter, doon pa sa kanilang panahon, running hanggang sa panahon natin, that covers 2,000 years, ano? Ang day ng Panginoon, 1,000 years, ano? A day is like 1,000 years. So, yung reference ng afterward na ito, it is really reference to our times. At tayo na po yung dulo sa dulo eh. So we need to open our senses, ang ating espiritu, na ang panahon, yung sabi ng the science of times, look at the science of times, we are at the end of them. Kasi yung mga hula, yung mga pangako nandiyan na eh. Lalo na sa panahon natin. Lalo na po itong panahon na ito. Kaya in my part, ako mismo, hindi ako pwedeng magpababaya dahil nakikita ko, ang hirap yun, ikaw nakikita ko, nagkakaroon ka lang anak, tapos hindi ka nagkumikilos, nagpababaya ka lang. Mahirap yun. So, don't open the, mayroon akong echo. Okay? Don't open the sounds. All right. So, the word afterward talks about the end times. And, halimbawa, kasi ang Greek word ng afterward, word meta. Itong word na meta, ito po yung word na ginagamit. Alam mo yung Facebook? Di ba yung Facebook, pinapalitan nila ng pangalan yun? Yung Facebook, ginagawa na nilang meta. Pinapalitan. Kaya, ano ba yung meta? Sa mga darating eh. Yun po yung ginagawa niya, yung meta. Meta is about later, yung kung ano yung mga technology na darating. Yun po, doon po pumaposition yung Zuckerberg na yan, yung may-ari ng Facebook. It's about meta. Ang kanyang position ng meta is about the metaverse. Yung universe na darating na kung saan ang technology ay masyadong abanti, nauna siya. Kasi sa ngayon kasi, ang technology ngayon, alam natin, ginagawa lahat eh. Do I have the sound talaga? Pero kay Pastor John, nagkukuha naman ako. Sabihin niyo sa akin, hindi ko na mapapatid. May sounds ako, Pastor, ha? Hindi na sumasagot si Pastor. Let me see. Do I have sounds, Pastor? Pastor John? Hindi ako pwedeng mayroon pa. Meron pa, okay. Mayroon. So, sa ngayon kasi, ang technology kasi ngayon, alam niyo itong ginagawa natin, halimbawa, itong nagla-live stream tayo. Ang tawag po nito, this is virtual, ano? Virtual reality po ito. Yung tinatawag po ito sa mga technology ngayon, lalo na yun sa mga social media, is about VR, virtual reality, virtual technology. Ginagamit ito ng mga technology ngayon. So, si Facebook, inabante na niya, naghanda na siya. Kaya nga yung Meta, ako nagtataka, bakit ano ba ibig sabihin ng Meta? So, I did some research. It refers about kung ano yung mga darating. Yun po ang word na Meta. What is about to happen? Yun po ang ginagamit niya. Kasi, alam niyo ba na, katulad ngayon, di ba? Virtual reality means marireview. Pero ito, ikaw, Pastor, nakikita tayo. Yung palang preparation na itong si Facebook na ito, papunta siya doon sa yung tinatawag na AR. Kasi virtual reality, VR yan, virtual reality. Yung AR, augmented reality, mas bago yun, mas abante, na kung saan, sa platform na yun, alam nyo, nagkaroon ako ng interest dahil this is about technology na kung saan mayroon talagang tumutukoy po talaga sa ating panahon sa huling araw eh. Kakaiba eh. Kasi sa augmented reality, yung AR, yung binagawa ni Facebook, yung Meta, tinutukoy niya, yung metaverse, newverse, yung augmented reality kasi, halimbawa itong ginagawa natin, meron tayong virtual reality, nag-uusap tayo. Sa augmented reality, papasok na dito yung tinatawag na artificial intelligence. Artificial intelligence. Sa panahon ngayon, kung yung iba talaga yung technically, yung updated at saka interesado, makikita mo na ang mundo is nagsiship talaga towards this industry, yung artificial intelligence.
Kasi ang artificial intelligence, lahat ng industry, napapasok niya eh. Napapagalaw niya eh. Ibig sabihin, sa virtual reality, nag-uusap tayo, pero pagpasukan po ito ng artificial intelligence, maniwala po kayo, darating ang araw na, katulad sa Facebook, lahat ng mga platform na yan, social media platform, yung mga, ito, nakikita ko nagsalita, ikaw nagsalita, sa artificial intelligence, mayroon pong kapasidad ang technology na kung saan mag-create, ikaw, ako, papasok muli doon sa tapos na live stream doon, tapos ako papasok at kakausapin ko yung mga tao na nagsalita ng last week, last month. Isipin mo paano ka, para kang nagiging participant doon sa isang nakakatakot. Nakakatakot yan. Kasi kanina nung in-meditate ko, ibig sabihin, halimbawa isang preacher ako, nangangaral ng katotohanan. Sa artificial intelligence, kayang i-deepfake. Ibig sabihin, kayang i-fake ako. Mukha lahat, boses, kuha lahat. And then magsasalita ako ng mga pangungusap at pangangaral na labag sa salita ng Diyos. Ako yun, magsasalita, mangungusap na hindi si Kristo ang Panginoon, hindi ganito. Isipin mo yung ang audience ay world. And then ikaw, kilalang mangangaral, magsasalita ka na ng iba. Because of artificial intelligence, iniiba niya ang mensahe. Ganun po kaya nakakatakot siya. Sa tingin mo lang maganda dahil technology, pero doon sa mga anak ko na it is a different it is a warning. Kakaibang kakaibang panahon, kakaibang setup eh. That is the reason na magiging handa ang church eh. Dahil kung titingnan mo sa Revelation, gagamitin po ito ng Antichrist. This artificial intelligence, I have heard already some prophets also na binanggit niya, artificial intelligence, gagamitin po ng Antichrist. Mayroon pong matinding, yan eh, yung technology niyan. Ang grabe ang ginagawa niyan. Okay, so I'm just giving yung emphasis about sa word na afterward kasi later, sisining ito eh. Kaya dapat na ang church, naghanda din eh. Ang church, dapat tayo, we are also looking sa mga afterwards eh. Yung mga last days, ano yung dapat na as a church, as a body, ano yung mga preparasyon natin? We have to be ready kasi sa Bible, Jesus name, meron na kasunod sa Bible na yung mga they that will be persecuted para sa persecution. May yung mga tao na para pugutan. Mayroong mga ganun eh. May mga taong magutom. Pero mayroong mga tao, sinasabi na Bible, na there are people that they that know their God shall be strong and do exploits. Anong ibig sabihin? So may mga taong preparado eh. They know what to do. Alam nila ang positioning nila, strong, matibay, hindi basa-basa nagagabi. Kasi kung titinan mo kasi yung Revelation, it seems nakakatakot na parang ang Antichrist na para bang lahat ay kanyang na ship lahat eh. Pero hindi. Kaya nga yung scripture, mayroong we need wisdom, we need knowledge and understanding na may mga bagay na nakakatago dyan na hindi mo nakikita na behind all this, yung mga persecution na yan, mayroong mga tao dyan na mga kilala ang Diyos na nagprepara, mga spirit-filled, lumalaban talaga, namamayagpag pa nga eh, nagtatagumpay in spite of the situation na ang panahon ng Antichrist ay nagpe-persecute, there are a group of people na preparado na hindi yung tatamaan ng kaaway, lalaban yun. Yun ang dapat na preparahan natin eh. Okay, so I just move on, The word afterward talks about the latter days. Ito yung atin pong tinutukoy, At ang panahon na yun, ang tinutukoy dito kung kanino yung pangako na yung outpouring of the Spirit, ito po yung mga sons and daughters. Yung mga tao, binibigay po ang Espiritu ng Panginoon. Of course, doon sa mga believers, mayroon kasing mga nagturo din ng Espiritu ng Diyos ay ibibigay sa lahat. Alangan namang lahat, mga hindi na mga believer, bakit ibibigay yun? Ibibigay yun sa mga sons and daughters. They that as many as receive Him, to them give you power to become the sons of God. Yun, nanampalataya sa Ebanghelyo, nanampalataya sa Panginoon. They received the Lord, they were baptized in the name of the Lord. Yun po yung mga taong pagkalooban nang ibubuhos niya yung kanyang espiritu. Hindi doon sa lahat ng paano yung mga hindi naniwala, bakit ibibigay niya yung kanyang espiritu doon sa mga hindi naniwala. So it is talking about our times, ang pangako na ito yung outpouring of the Spirit of the Lord, ito bubuhos doon sa panahon natin, sa ating panahon, at doon sa mga tumatanggap sa Panginoong Kristo. So yun po ang unang question natin, unang item natin. To whom and to what time the promise point to? Ito. Right. Then let's go to the next question,
Kanino ito mga pangako na ito? Ito po yung sa mga tumanggap sa Panginoon. Okay. What is in this promise? Ano ang laman? Ano ang laman ng pangakong ito? Ito po yung importante kasi ang espiritu ng binuhos ng Panginoon, ano po ba ang picture? Ano bang meron dito? Kasi kung titingnan natin yung word na doon sa 2:28, it will come to pass afterward that I will pour out my spirit. Importante pong atin pong i-dissect din muna din itong word na pour out. Ibubuhos niya, isasali niya. Ang word na pour out, okay, yung espiritu pala na isasali, yung word na pour out, para siyang maglipat ka ng content sa isang, halimbawa, baso, isang vessel, papunta doon sa isang vessel na nagpo-flow, dumadaloy siya. Nakuha niyo yung picture, yung pag nagbuhos ka kuha ka ng baso at isasali mo sa isang baso, mayroon siyang flow, yung gumagalaw siya, from one vessel, tumatagas siya. Nakikita mo yung lumilipat, may transfer, nagpo-flow. And then, yung word na pour out, which is yung Greek din niya yung hino, yung word na hino, it's E-E-N-O. Ito po yung concept, ito po yung meaning niya, ito po yung taliwanag niya na ang ibig sabihin pala ng yung mag-pour out ay hindi lang siya limited doon sa liquid na ipo-pour out mo. It is also referenced about doon kahit yun sa emotions mo, your thoughts, your mind. Pwedeng isalin eh. So ibig sabihin kung if you're going to get that definition, yung pagsalin na yan, ibig sabihin nung sinabi natin I will pour out my spirit, you can see the Spirit of the Lord na para siyang tubig na dumadaloy, or yung kanyang mind para siyang moving na from the try to give your imagination, pagganahin mong imagination mo. Something that is divine galing sa Panginoong Diyos. Spirit ng Panginoon, power ng Panginoon. Sipin mo, galing sa kanya. Ita-transfer niya doon sa vessel. Sino yung mga vessel na yan? Yung mga sons and daughters, tayo po yun. Just imagine that. Kung anong mangyayari pag ibubuhos niya yung kanyang espiritu doon sa... At ang sabi niya, sa lahat na eh. Kasi dati kasi ang espiritu ng Panginoon, pili lang eh. Doon lang sa mga propeta, sa mga pinipili ng Diyos eh. Ilan lang. So yung mga propeta, yun lang ang makapag-perform ng mga signs and wonders ng mga kapangyarihan. Kasi ang tao na buhusan ng Panginoon, i-pour out niya yung kanyang espiritu, doon nagpapahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Pero sa panahon natin, tumutukoy na lahat eh. Lahat na ng mga mananampalataya ay bubuhusan niya. That is the reason na ang church talaga napaka-importante. Na tayo as the body of Christ, ministry, kailangan tayong nagpo-progress. Hindi tayo dapat makukontento na hindi napapahayag yung pangako ng Panginoon kasi pinangako yan eh. That spirit, alam niyo ba kung ano yung espiritu na yan? That spirit, ang contents, anong meron sa pangako na yan, sa promise na yan, ang meron sa pangako, that is power. Kapangyarihan yung galing sa Panginoon. Yung espiritu ng Diyos, that is power. And those are powers and giftings. Gifts. Kaya nga may gifts of the Spirit. Yun po yung binubuhos sa tao, sa atin. Kaya pag bumuhos yan, ang resulta niyan, flowing, mag-flow ngayon yung power at saka yung gifts ng Espiritu. At makikita natin sa panahon natin sa church, napakalaki yan. Napakarami yan eh. Yung binanggit ko noon, yung mayroong spiritual gifts, mayroong ministry gifts, yung fivefold, they are all power. Nasa church po yan. Nasa church po yan. Ito po yung resulta ng pag-pour out ng Espiritu ng Panginoon. Doon sa church. That is in Jesus' name. So, okay. Babalikan ko pa na ito. Dahil gusto ko munang i-cover yung 3 questions na yan. Dahil nasa second question pa lang tayo. Kasi gusto kong ma-emphasize na yung pouring out of the Spirit, para bang nirelease na ng Panginoon, ibinigay na ng Panginoon yung kanyang graces niya, yung kapangyarihan niya sa tao. Tayo, mga flesh and blood. Ano ba tayo? Kaya sabi ng Bible, meron ka mabasa sa Bible na nagsabi, ano ba ang tao na pagbibigyan mo ng halaga? No? What is man that thou art mindful of him? No, kung samantalang ang tao, sabi ng Panginoon, lumungaw ang Panginoon, sabi niya, ang lahat ng tao nagkanya-kanya, nagkawatak-watak eh. Wala naghanap sa Diyos. There is none that seeketh after God. No, not one.
Ang tao talaga, bunggag yung sabog Pero still ang grace at biyaya, ang pag-ibig ng Panginoon sa tao ay napakalaki, ano? Na kung saan, in-entrust niya, he is trying to communicate to people, to us na, nakinig kayo, I will pour out my spirit upon all flesh. Ipagkaloob ko ang espiritu sa lahat ng laman. And then, tinan mo, anong resulta niyan? Yung giftings na yan, yung powers na yan, yung signs and wonders. And then dito sa scripture na ito, makikita natin na hina-highlight sa word na ito, sa kay Joel, sa chapter na ito, sa verse na ito, sa 28, na kung saan sinasabi niya, tinan mo, upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Prophesy. Atin pong ibigyan ng himayon. Kasi, yung prophesying kasi, yung parang yun yung end eh. Yan po yung releasing ng power. Kasi kung titignan mo sa 1 Corinthians chapter 14, ang sabi nga ni Paul doon, desire spiritual gift. Yung anong gift? Ito yung pag-pour out sa church yun eh. Maraming giftings yan. Marami ang pagpapala na gusto ng Panginoon na ibigay sa body of Christ sa atin eh. Pero ang sabi ni Paul dito, ang sabi dito sa Joel at saka katumbas din niya sa sinabi ni Paul, na ang sabi ni Paul, kung mag-desire kayo ng spiritual gift, higit sa lahat ang sabi niya, pag nasahin niyo yung prophecy, you prophesy. Magsalita ka eh. You will begin to speak. Kasi mayroon kasing espiritu na natanggap mo. Tayo, when we receive the Spirit of the Lord, ang kasunod niyan, mga giftings eh. Kaya nga ang tao pag na-baptize ng Holy Ghost, nag-speaking in tongues eh. Nakakakita ng mga vision. Yun, dreams and visions. Ibang topic po ito. Napakalaki. So, ayoko munang i-touch yan dahil ibang subject talaga yan. Napakalawak yan. So, mag-focus lang po muna tayo dito. Yung Espiritu ng Panginoon, ibinibigay sa mga sons and daughters at ang pinaka dapat na bibigyan ng diin na in-emphasize ng preacher na pagsikapan natin tayo na mag-prophesy. Kasi ang prophesying kasi, speaking yan eh. Yung mga nakita mo, yung mga narinig mo, kapag hindi mo yun sabihin sa lupa, sa mundo, hindi siya magkakaroon ng release. Kasi yung pagsalita, yung pag-speak mo, doon magkakaroon ng i-command mo. In the name of the Lord Jesus Christ, get out. Ganun po yun. Meron kang talagang salita. Masasanayan na tayo na magsalita, mag-prophesy, mag-speak sa pamilya mo. Yung binanggit mo na ito noon. Ano again, Pastor John, again, pag mayroon akong pag medyo nag-stop ang sounds ko, i-notify mo lang ako para i-post ko siya. Sige. Okay? Kasi magdire-diretso ang salita ko na puputol na nawawala. Alright. So, importante po yung prophesying. Yan, naputol ka dyan. Putol ka. Pero, Saul and Barnabas, kasi susuguin ko siya. I-release, ipadala sa isang lugar kasi mayroong mission call. Sino nagsasabi natin? Mga tao yun eh. Mga tao na kung saan, ano ng Espiritu ng Panginoon, the Holy Ghost is there, para ma-release ang tao. Yun po ang importante ng prophesying. Prophesying kasi is direction eh. Mabibigyan ng direction ng tao, halimbawa ang tao mayroong gift. Pero kung wala siyang direction, saan niya gagamitin yun? Baka kung ibang lugar ang mapupuntahan. Pero sa church na kung saan may mga ministers doon, yung mga ministers na yun, mga pastors, mga elders, mga leaders, yun po ang nagbibigay ng direction sa tao. Ikaw, kapatid, the Lord is calling you for this ministry. Gagawin mo ito. Ganun po ang importante. Mag-prophesy. Kasi prophesying, ma-edify ang tao. Without this prophesying, walang direction ng tao. Naglabo-labo eh. Kaya napaka-importante. Kaya binibigyan ni Paul talaga ng diin na importante, pag bumuhos yung Espiritu, kailangan po yung prophesying nandiyan. Kasi yun po ang magiging direction. Kaya yun ang isang hindi kasi lahat ng mga churches ganyan eh. Mayroong mga churches na naka-approve dito, pero yung iba talaga, iba na. Hindi talaga nakakasunod doon sa yung kalooban ng Panginoon. Kasi yung iba, ang mga churches, ang ginagawa ng mga churches, iba, hindi naman lahat, pero karamihan talaga, ang sarili ng pinapalagi na yung pangalan eh. Wala na yung direction ng, lalo na po sa panahon ngayon eh. Itong afterward nga, yung last days eh. Kasi lalabas talaga, we are already in the time na kung saan, actually, nandiyadyaan na yun eh. Yung Antichrist, nandiyadyaan na yun eh. That is the reason na tayo as the church, magiging dynamic din tayo. Kung ano yung gift na nandiyadyaan, we have to prepare ourselves. I-absorb mo na yung pwede mong kainin, kung pwede mong higupin, kung pwede mong tatanggapin eh. Importante yan. Okay? So, okay. Puntahan ko yung we have already dealt the second question. I have still a lot of things to
to cover. Mayroon pa akong item na babalikan dito about doon sa church, yung pouring of the Spirit, kasi napaka-importante ito. Yung second question kasi yun ang pinaka-importante, kung ano ang meron, what is in this promise. Ito ang gusto kong dito ngayon. Ano ang laman sa pangako na ito? What are the kinds of giftings and the powers meron po ang pangako na ito? Kasi Espiritu ng Diyos ibubuhos sa lahat ng laman. Okay, puntahan lang natin yung purpose. Okay. Ano ang purpose ng pangako ng Panginoon? Yan, ito na-cover na natin, no? Na ang purpose talaga ng pangako ng Panginoon ay iprepara ang iprepara ang tao dahil gusto ng Panginoon na ang body of Christ tayo ay ma-empower. Although prophesying is and yun po yung binibigyan ni Paul na diin na dapat meron sa church yan. You prophesy, you release, you speak. Pero ang pinaka main talaga na reason ng pagbigay ng mayroon akong ito, the main purpose ng pangako ng promise ng pagbuhos ng Espiritu is empowerment. I-empower ang body of Christ. Empowerment is enabling, bibigyan ng kapasidad, bibigyan ng kakayahan ang church. Church po 'yun. Tumutukoy po ito sa church. The power is the power na kung saan pangako about the Spirit of the Lord, it is centered on the church. It is centered on the church. Babalikan ko mamayang konti, just a few minutes, just a few seconds. Anuhin ko lang mo ito, tatake lang mo ito sa nalito. The purpose of this promise is empowerment. Empowering the church for the last days evangelism. Ito po yung empowerment na tinutukoy. Kasi sa huling araw, makakakita po tayo ng harvest na hindi pa na nangyari since the time ng Pentecost na kung saan 3,000 souls ang nasisave. In this last day, makakita tayo ng harvest talaga na libo-libo o baka it could be possible na hundreds of thousands ang maliligtas. Kasi because of the gift, because of the power of the Spirit, na mayroong mga evangelist na gagamitin ng Panginoon kung saan pag nangangaral talagang laksa-laksa, ang dami pong masisave. Ito po yung empowerment na yan. Hindi the purpose of the promise na gustong ibigay ng Panginoon, actually, ang pinaka-end purpose talaga yan, ang pinaka-end reason bakit binibigay ng Panginoon pangako na yan, ay hindi naman para sa tao, hindi naman para sa glory ng tao, para din sa Diyos yan eh. Para din sa Kanya eh. Para sa Kanyang glory. Hindi para sa tao. Kaya pag ang gifting dumaloy at ang tao nalis, kukunin niya yung power na yan para sa sarili niya. Nagtatayo na siya ng kingdom niya. Nagtatayo na siya ng church. Ng sarili ng church. Nagtatayo na siya ng pangalan niya. Hindi natutupad ang pangako ng Panginoon. No. The purpose, pagbigay ng promise na ito, yung ibubuhos ng Kanyang Espiritu sa lahat ng laman, para ma-empower lahat. Para makakakilos, marami magkakilos, para magkakaroon ng harvest, which is evangelism. Na yun ang purpose ng Panginoon. Ang tao, kasi ayaw ng Panginoon na ang tao na papamak. Gusto ng Panginoon ang lahat ay mga kilala sa Kanya. Ayaw na salita ng Diyos, di ba? For it is not the will of God that any man should perish, but that all should come to repentance and to the knowledge of the truth. Gusto ng Panginoon ang lahat ay maligtas. So, empowerment for witness eh. Kaya kung titingnan mo sa Acts, yung pangako ng Panginoon na and you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. And you shall be my witnesses. Tingnan mo. And you shall be my witnesses. Witnesses what? Witness to what? Witness to preach. Witness to testify about the gospel. Yun po ang power na yun. Hindi po pang personal. It is about saving people. It is about preaching yung mensahe na magliligtas sa tao sa kasalanan. I-snatch siya sa gamay ng kaaway, ng kadiliman. Yun po ang purpose ng power na yan. And then, the second phase, ng second phase ng power na yan sa church is preparation for the church. So last this, preparing the church for the last days warfare. Mayroon po talagang warfare. Mayroon pong gera, mga kapatid. Gera na hindi po yung gera na physical, although kasama yan. Pero ang gera talaga na tinutukoy dito, spiritual po yan. It is a spiritual warfare. Kaya dapat talaga ma-prepare ang church. There is a big mayroong malaking trabaho dito sa church na kung saan magkaroon talaga ng pagtuturo, magkakaroon talaga ng transmittal ng knowledge o ng kaalaman about dun sa purpose ng Panginoon, which is
which is transmitted. Ang nakapag-transmit ng talaga yung church. The church is the body na ito sa lupa na Jesus Christ, He built the church, diba? He built the church, in-empower niya, binigyan niya ng kakayahan para turuan ang tao ihanda kasi mayroon talagang last days na darating Mayroong huling araw na darating. Itong pangako na ito sa Joel, ma-correlate mo ito sa Matthew chapter 24. Di ba sa Matthew 24, sabi ng Panginoon doon, you will hear wars and rumors of wars, famines, pestilence, earthquakes. Yun doon sa makikita mo doon sa kay Joel. Na yung yung sun, ang araw hindi na ang magkakaroon ng didilim, tapos yung araw, ang buwan hindi na magbibigay ng liwanag niya. Mayroong kaguluhan So those are the times sa Matthew 24 tinutukoy din ng binanggit ng Panginoon na mangyayari kasi day of the Lord hindi po siya madali. Day of the Lord is a day of judgment. Galit ng Panginoon. That is the reason the church should be ready. Tayo binibigyan tayo ng aral, binibigyan tayo ng preparasyon na hindi, ang mensahe talaga, hindi tayo dapat matakot. As a part of the church, hindi dapat matakot. Bagamat, kung basahin mo talaga, nakakatakot. Doon sa mga tao na hindi nakaprepara at hindi nakakaintindi, nakakatakot yan. Pero doon sa mga taong sumunod sa Panginoon, nagnanatili, nagiging obedient sa kalooban ng Panginoon, hindi po nakakatakot yan. Ang sabi ng Bible, look up, di ba? Your salvation draw it na Kagalakan yun sa church But, hindi po madali. Kasi sa church, hindi naman talaga, sino ba sa church ang nag-interest? Ang karamihan umaasa lang sa mga pastor, sa mga leaders, pero sa personal walang paglago. Dapat it is time na ang bawat isa ay magkakaroon ng personal motivation, yung personal initiative, mag-grow ka, magpalugo ka, maglumalim ka. Dahil hindi na we are in the times na kung saan alam mo lahat paspasan na, di ba? Lahat paspasan ang kasalanan pumapaspas. Tinan mo, ang technology pumapaspas. Di ba, pasinin mo, ang panahon pumapaspas, kaya nga marami kang marinig. Bakit ba ang bilis ng araw? Lahat pumapaspas na So, dapat sa ganun din sa ating mga mananampalataya, papaspasin tayo dahil hahabol tayo, kailangan mag-catch up tayo sa panahon. Okay? So, there are still a lot of this, pero hindi ko na, dahil napakalawak ang decision subject, hindi ko na siya pwedeng ibigyasin na, honey, how much, nakailang ako? 1 hour and a half, tingnan mo na, 1 hour pa lang. Okay? Okay, magbalik lang ako. Gusto ko lang bigyan ng din itong, what is in the promise. Ang meron po talaga sa pangakong ito is about the gifts and the power na galing sa Panginoon, na i-provide ng Panginoon sa church, sa atin. Ano ba itong laman nito? What is in this? Gaano ba kalaki yung power na yan? Gaano ba kalaki yung gift na yan? Ano bang meron diyan? Mga kapatid, tingnan natin dito sa book. We look into the scripture sa Ephesians chapter 1 dahil it is talking about the church, Ano bang itong pangako na ito binibigay para sa church nga sa body of Christ yung sinasabi na I will pour out my spirit upon all flesh. Doon sa yan Doon part ng body niya. Kasi nga, yung iba nga nagtuturo sa lahat, binibigay. No, ang tinutukoy doon, yung nananampalataya sa Panginoon. Bakit ibibigay ang Espiritu na hindi naman nananampalataya sa Panginoon? Ang faith, kahit sa ang dako, ano man ang grace mo, ano man ang iyong kulay, kapag nanampalataya ka sa gospel, kapag nanampalataya ka sa Panginoon, yung pangako na yung para sa iyo yun. Hindi naman tinutukoy ng pangalan kung anong grupo ng religion ka, anong grupo ng denomination ka. Wala akong pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan doon, ang mensahe. Ang pinag-uusapan doon, centeredness on the Lord Jesus Christ, His Lordship, ang kanyang ginawa, yung kanyang kamatayan, yung kanyang blood na nabuhos para sa tao, para sa paglilinis ng kasalanan ng tao, kapatawaran ng tao. Yun po ang mensahe. Doon po bubuhos yung Espiritu na yan. So, what is in this promise? Ano bang meron ang pangako na ito? If we're going to look into the Ephesians, maaring I will have to close in this part na ito. Dahil matitempt ako na magbukas pa ng another area. Masyado nang malawak, masyado na siyang malaki. Okay. Sa Ephesians, Ephesians chapter 1, I think si Pastor John familiar din siya dito sa scripture na ito. What is in this? Ano bang meron sa church? Ano bang meron? Okay. Ano bang meron sa
promise na ito. Yes, power and giftings. Anong klaseng power, anong klaseng giftings? Kung titingnan po natin dito sa Ephesians chapter 1 verse 17, actually buong chapter na ito kasi tumutukoy po ito doon sa pangako ng Panginoon. Kung anong meron ang church anong meron ang power na binibigay ng Panginoon sa body of Christ. Kung titingnan mo, sa verse 17, kung itataas mo pa siya, sa 15, okay, I will just have to read. Wherefore also after I heard of your faith in the Lord Jesus and the love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Tingnan mo, ito po yung si Paul nagsasalita na nag-appeal siya doon sa mga mananampalataya na ito dapat yung pakinggan nyo, tindaan mo, makita niya kung ano yung power, ano po yung gift na inihanda ng Panginoon doon sa pangako na yan, na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat na naman, sa lahat. Sa lahat, isipin mo, ordinary believers, dati kasi, pastor lang, para bang sila lang yung makakagawa, pero ang mga ordinary mga mananampalataya, nakaupo lang, pero yung pala, lahat pala yun, dapat ay participant. Kaya pala sinasabi ng Bible na, pagdating sa prayer, lahat dapat nananalangin Everybody should pray. Kasi hindi lang trabaho ng pastor yan. Ang pastor, ang trabaho ng mga ministers, yung 5 balls, piniprepara ang mga mananampalataya para magiging participant. Pagdating ng araw, hindi ka na nakaupo, dapat tatayo ka rin kasi napakalaki ng trabaho. Ang evangelism, work of evangelism, lalo sa panahon natin, napakalaki po ng trabaho. Dapat lahat kikilos para sa katuparan ang kalooban ng Panginoon na lahat talaga ay maabot. Okay, sa verse 17, ang sabi din ni Paul, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, tinama, give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Spirit of wisdom and revelation and the knowledge of Him. Kailangan yung kaalaman, yung kaunawaan kung ano yung meron siya. Kasi siya yung dumating siya yung, actually kung titingnan mo, when Jesus Christ came, ang purpose ni Jesus Christ ay ibigay ang kanyang buhay. Nag-sacrifice siya, blood na spilled, namatay, at siya muling nabuhay. And then, pero bago siya umalis, di ba nagbigay siya ng pangako? Ang sabi niya, ipanalangin ko sa Ama at magbibigay siya ng another comforter. I will pray unto the Father and He shall give you another comforter. Yun po yun. Yun po yung Espiritu ng Panginoon. Yun po yung pangako. Yun po yung pangako. Kasi when Jesus Christ came on this earth, nung nangako siya, medyo may kalaliman ito, but sundan nyo lang When Jesus Christ was in this earth, nangangaral, in this earthly ministry, mapapansin mo, wala kang makikitang Holy Ghost activity outside of His body. Ando doon, ang Holy Ghost na lock up doon sa kanyang body. All power is lock up doon sa body ni Jesus Christ. Kaya nga, tinatawag siyang the fullness of the Godhead. Rest in Him. Nakatira sa kanya. That is the reason na, ang sabi niya, kailangan ako alis. Kasi kung hindi ako alis, ang Espiritu hindi makakarating sa inyo dahil ang Espiritu, yung promise na yun, ay nakatrap, nakalock doon sa kanyang katawan Everything about Him, everything that is God is in Him. The fullness of the God ay doon sa kanya. Ang Espiritu Santo na doon sa kanya. Jesus Christ is the Holy Spirit that is walking, lumalakad. Siya yun. That is the reason na sabi niya, kailangan ako alis. Dahil kung hindi ako alis, ang Espiritu Santo hindi may parating sa inyo. Kaya makikita mo sa John chapter 14, 15 at saka 16. Lalo na sa 16, ang sabi niya, it is expedient, it is important that I go not away. For if I go not away, the Spirit of promise cannot come, the Holy Ghost cannot come. But if I depart, I will send Him unto you. Tingnan mo, ibubuhos sa inyo. At yun nga, anong umalis ang Panginoon, yung Espiritu na yan, naganap yan doon sa Day of Pentecost na kung saan 120, bumuhos until from 120, dumami, hanggang inabot tayo. Yun po yung pangako niya, sinabi niya, ibubuhos sa lahat ng laman. Now, ano ang meron nun? Kailangan natin makita, anong meron doon? What is in this promise? Na kung saan natanggap na natin. Tayo, nag-speaking in terms na tayo, nagkikilim tayo na may Holy Ghost, pero ano ba talaga? Naintindihan mo natin kung anong meron ito? Anong magnitude ng power, ng promise, ng gift, meron ang pangako na ito. The promise of the Lord that I will pour out my Spirit upon all flesh. Tinanggap natin, ikaw ako, may mga taong may mga Holy Ghost na. You have that, nag-claim ka na na-receive mo ng Holy Ghost. But do you understand what is in that promise? What is in it? Anong laman nito?
Verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Tingnan mo, the eyes of your understanding. Kaya nasabi ko to, noon, ng pananampalataya, may mata yan. Mayroong kailangan makikita mo yan, may maintindihan mo yan. The eyes of your understanding may be enlightened that you may know what is the hope of His calling. Mayroong pong hope of His calling. Yung pagkatawag niya sa akin, pagkatawag niya sa atin, ikaw ako, mayroon pong ano yan, mayroon pong tinitingnan yan, mayroon pong direction, mayroon pong purpose. Ano ba yung what is the hope of His calling, yung pagkatawag sa atin? Ano ba yun? Malawak, malaki yun. Mayroon siyang pangako, mayroon siyang lugar na inihanda para sa atin. Pupuntahan natin yon. Hindi lang tayo nabubuhay dito sa lupa na pagkatapos tapos na, mamatay, may ilibing tapos. No, mayroon pong, there is an eternal life na pinangako ng Panginoon. So, ano yung the eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of His calling. Tingnan mo, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. What the riches of the glory of His inheritance in the saints. Mga kapatid, church, kasama po sa giftings na ito, kasama po sa Espiritu, kasama po sa pangako na ito, ay para po sa ating panahon na mabibenefit po tayo. Mayroon pong kasamang yaman po ito. Hindi lang po spiritual na riches, pati yung physical sa panahon natin eh. Ito ang hindi natin na-enjoy. Mayroon pong pangako, mayroon pong kasaganahan, mayroon pong abundance na kasama dito. That is the reason na gano'n na lang pagbibigyan niya ng diin na itong pangako na ito, hindi ito basta-basta. Para po ito sa church. The reason lang, ang naghadlang lang dito is the lack of knowledge. The lack of knowledge, mahadlangan talaga dahil ang pananampalataya, pag nabuo kasi yan, gagawa talaga. Without the faith, hindi maglalabas, hindi natin mabibenefit itong mga pangako na ito. What is the riches of the glory of His inheritance in the saints? Yung pangako, yung ikaw ay naging tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kasama po yan sa plano ng Panginoon. Kaya nga mayroong mga deliverance, kaya mayroong mga healing, mayroong blessings, mayroong mga gifts. Kasama po yan. That is the reason na may mga katulad yung giving, kasi giving is receiving eh. They are part of the plan ng Panginoon of the body of Christ. At lahat tayo mabibenefit. Okay? Ito pa, and what is the exceeding greatness of Jesus? Minsan parang ayaw ko nang I cannot almost continue to teach dahil hindi nga natin halos nababasa natin, pero para ba ang layo? Nasaan ba ito? Pangako na ito. Parang hindi na nakikita, hindi na na-enjoy sa church. We go to the church, attend the church. Of course, we hear good messages, magandang mga mensahe, nabibless tayo, kumakanta tayo, na-feel tayo ng Espiritu, okay, we feel good. Pero yung mga pangako na ito, parang ang layo, no? What is the exceeding greatness of His power to us who believe, according to working of His mighty power, which He wrought in Christ, when He raised Him from the dead. Pinapatunayan ito yung resurrection ng Panginoon. Ito yung patunay na totoo yung mga pangako na ito. Inumpisahan lang yun sa pag-raise ng Panginoon sa kamatayan, and then nag-ascend siya at hindi na namatay, magbabalik yun. Pag second coming, kukunin niya yung sa Kanya. Yun po yung rule ng Panginoon. Okay? So, yung Espiritu na pinangako ng Panginoon na binibigay sa atin, ay mayroong mga contention, mayroong pong pangako. Dapat yun kung hindi man natin, kung wala pa tayo doon, we need to work it out now. Kahit na late pa ba? But still, we have still time. Kung yung may mga kabataan pa, may mga kalakasan pa, dapat bibigyan natin ito ng din na mayroong pong pangako na binibigay sa church sa atin. It is for us. Hanggang sa panahon ngayon, it is for us. Isipin mo, no? What is the exceeding greatness of His power to us who believe? Mayroon pala talagang power. At saka exceeding na siya. Great pa. Sobra. Where is this? Why are we not benefiting? Why are we not seeing this? Baka hindi talaga tayo naniniwala. Kaya sabi ng Panginoon, hindi naman talaga tayo naniniwala. Pero kung naniniwala po tayo, we begin to work it out. I believe na magpapangsyon ito. Gagana po ito sa atin, no? We have to work, we have to practice it. Habang may panahon pa. We have still the time. Nandito pa tayo sa mundong ito, may mga kalakasan pa, kalusugan din, ibuwas natin. Ibigay po natin yung ating part, Alright.
tingnan mo, ano, okay, dito po yung, itong pangako na ito po yung pinaka-highlight. I want to get your attention dito sa verse na ito. Kasi ito po yung pinaka-highlight sa binabasa natin. From verse 13 hanggang dito sa katapusan ng ano, sa verse Ephesians chapter 1. Ito po yung highlight ng scripture. Pakinggan mo natin, ano. When Jesus Christ was raised from the dead, Jesus Christ, He was placed as the right hand of the Father in the heavenly places. No? Pinipwisto siya doon sa pinakamataas na pwesto. Tingnan mo, sa verse 21. Pakinggan niyang mainam. And I want to do it slowly para mag-sink in sa atin. Ano? Pakinggan niyo. Sa verse 21, tingnan mo. After He was placed in the highest position, tingnan mo anong ginagawa, anong nangyari. Sa verse 21, He was placed high and above all principality and powers. Isipin mo yan, ano? Yung palang pag-ascend ng Panginoon, yung siya nag-resurrect na, ang lahat pala ng mga kapangyarihan, visible or invisible, pinakatong pala, inilagay pala sa kanya. Tingnan mo, far above all principality. Ano ba yung principalities? Mga ano yan eh, mga principal powers yan eh. May mga ano yan, mga pwesto yan eh. Sa espiritu, kahit sa lupa, ganun yan. Sa lupa, may mga government eh. Far above all principality and power, kapangyarihan, and might, and dominion. Pakinggan yung mainam. And every name that is named. Anong klaseng gobyerno yung pangalan na rinig mo na sa panahon natin, kahit siya hindi nagkikita? Jesus Christ is on top of that. Ibinigay yun sa Panginoon. Tinan mo, not only in this world, but also in that which is to come. Hindi lang sa, mga kapatid, Jesus' name. Hindi lang sa panahon na ito, kundi yung darating. Ibig sabihin, Jesus Christ, siya yung magre-reign. Lahat ay pailalim sa Kanya. Sa Panginoon. Yung Panginoong Yesu Cristo. So, ibig sabihin, yung pangako na ito, yung Holy Ghost, is all pointing to the Lord. Yung pangako na ito, pupunta lahat kasi power ito eh. Binibigay yung espiritu ng Holy Ghost na pangako, it is about giftings and powers. Pero ang purpose pala talaga diyan is to glorify God. Na kung saan, glorifying God, makikita yan by glorifying Jesus Christ. Si Jesus, iangat po talaga siya lahat ng mga dominion, lahat ng bagay, anumang mga bagay na nakikita dito, pailalim sa Panginoong Jesucristo yan. Tingnan mo, that He might be, ng lahat ng bagay, siya yung nasa ibabaw. Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named. Not only in this world, but also the which is to come. Sa verse 22, tingnan mo, pakinggan mo yun, and hath put all things under His feet. Tingnan mo, lahat ng bagay inilagay sa kanyang paa and gave Him to be the head over all things to the church. To the church. Sino yung church na yan? Kasama po tayo doon. Isipin mo, ano? Lahat ng power ibinigay sa kay Kristo. Andiyan si Kristo, siya yung ulo ng church. Andin doon sa church, kasama tayo doon. Ibig mo sabihin, kasama pala tayo doon sa nagre-reign. Kasama tayo doon na umuupo doon sa kaitaasan na nagre-reign kasama si Jesus Christ because of the works of Christ. Kaya ang pangako ng itong promise ito, hindi po biro eh. Alam ko hindi magkukover dito dahil in the coming days, sa mga lessons na gagawin, still matatagal pa rin natin. But I am just preparing, I'm just sitting up the stage ng initial na pag-aaral kasi napakalaki talaga. Hindi po ito basta nakakain ka agad ngayon. Kung sa akin, sa tagal ko na, nahihirapan ako magmuyahamas mo sa baga. But it is a good thing na mailatag ito sa simula. So that you can have an understanding, a foundation of understanding na when you serve the Lord, when you accept the Lord Jesus Christ, hindi po biro yan. You will be placed in a position na angat ka kasama ni Jesus Christ. Mayroon kang eternal life. You have the gift of the Spirit. You have the power ng pangako ng Panginoon. You magiging anak ka ng Diyos. Grabe ang pangako nito, mga kapatid. Jesus' name. Tingnan mo. Put all things under His feet and give Him to be the head over all things to the church. Siya yung naghahari at ang lahat ng bagay, pangalan, dominion, power, ibinigay sa church. O, tingnan mo. Inilagay sa church. Kasama po tayo doon. Jesus Christ, the head of the church, and then tayo po yung church, tayo po yung body.
kasama tayong nag-reign. Ganun po ang pangako. Now, give time, kayo lalo na sa mga baguhan, magpatuloy po kayo dahil ang unawa nga, hindi po ito basta-basta nakukuha ng isang upuan. Yung iba ilang taon na, my goodness, 20 years there. Running 30 years, my Lord, my God. Tapos kayo ilang beses lang, hindi mo makukuha ito, pero may pangako rin kasi ang Panginoon, nung sabi niya, maraming nahuhuli, nauna, di ba? Maraming nauna, nahuli. Ibig sabihin, may mga taong matagal na naglingkod, pero hindi straight, hindi seryoso, hindi lumago. Pero may mga bago na bagamat baguhan siya na tumanggap sa Panginoon, pero sineryoso nila ang kanilang pananampalataya, nagbuhos ng panahon, nagbuhos ng dedication. Then they grow in the Spirit, the Lord was able to use them ahead doon kaysa mga nauna na. Yun po ang kaibahan, no? Na the Lord is always looking kung sino talaga yung gusto na maglingkod sa Kanya, magpaghamit. Kasi ang Panginoon sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, let me see kung na-recall ko pa yan. 2 Chronicles, sundan niyo ako, sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Let me see. Yan. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Tingnan mo. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Tingnan mo. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Ibig sabihin pala, ang Panginoon, ini-scan pala niya ang mundo, tayo ang lupa. Ini-scan pala niya yung mata niya, nag-i-scan kung sino talaga yung naghanap sa Kanya. Tingnan mo. The eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of them whose heart is perfect towards Him. Yung mga tao talaga na naghahanap sa Panginoon na ang puso ay sincero, tudo, yung pure talaga sa Panginoon, magpapahayag ang Panginoon sa kanila. Jesus name. Lord God, we pray. Sana mga batid, pray. Meron tayong ganung puso. Nahahanapin natin ang Panginoon ng buong puso. Kaya pala ang first commandment talaga, di ba? Seek the Lord, love the Lord with all thy heart, your mind, with your soul, with all your strength. Everything that is in you. Kasi ibubuhusin ng Panginoon, yung pangako niya, ibibigay din niya sa atin eh. Okay? So, I want to, i-wrap up ko lang dyan. I think, naka-isang oras na ako. And then, i-unwind ko na po siya dito. Dahil, I just want to highlight a few items dito about the subject, about sa pangako. Kasi, ang pangako talaga, kung makikita natin, bagamat, kasi ang years kasi niyan, doon sa time ni Joel, alam niyo ba na from that time of Joel, chapter 2, hanggang sa day of Pentecost, that is Acts 2:28, it is a span of around 800 to 850 years. Kita mo, ang layo nun. Halos 1,000 years. Ba? Yung pangako na yun. And then sa atin, tumakbo pa ng almost 2,000 years na tayo. From the time of Christ, hanggang sa atin, 2,000 years. So, ibig sabihin, napaka-layo ng span ng panahon. Pero yung pangako yun, nananatili, andiyan yan. Hindi po nawala. So, we just have to, bigyan natin ng diin na yung pangako na yan, mismo ang Panginoon na nagbibigay siya ng diin na talagang darating siya. So, doon sa mga tao na mag-aantay, darating. Sa Acts chapter 1, okay, Acts chapter, I think I have to, maybe this could be the last verse. Acts chapter 1, verse 4, okay. Bago ang Panginoon nag-ascend, kausap niya yung mga disciples, may binanggit ng Panginoon na sa chapter 1, verse 4, sabi niya, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem. Tingnan mo, yung pangako na yun, ang sabi ng Panginoon, huwag muna kayong mangaral kaagad, mag-antay kayo ng kapangyarihan, yung promise na yun eh. Huwag pa yung basa-basang tira ng labas kaagad, antayin niyo ang pangako ng Ama para magsangkapan kayo ng kapangyarihan bago kayo mangaral. Yung po ang sinabi niya sa Acts chapter 1, verse 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise, yan din mo. But wait for the promise of the Father, which said he, you have heard of me. Yung pangako na yan talaga, darating, pero antayin nyo. Mayroon pong time siya na kung saan, binibigyan ng instruction ng Panginoon na yung spirit of promise na yan, sa Joel chapter 2, na ibubuhos sa lahat ng laman, mag-antay kayo. And na fulfill yan doon sa Day of Pentecost dito sa Acts na binuhos, di ba? Yung iba alam ng history na ito. Doon sa mga baguhan, it is worth noting na ang application nito
na kayong mga baguhan, lalo mga baguhan na hindi pa naka-experience ng yung baptism ng Espiritu, there is a time. Mayroong, pangako po talaga, literal po ito na mangyayari. Kaya nga mayroong speaking in tongues, mayroong manifestation eh. But still, there is still a big lecture for this. Ano. Dahil yung iba kasi na misinterpret ito, yung iba naman, masyado nang naro doon sa aral na pag walang speaking in tongues, walang Holy Ghost. No. Atin pong itatakil yan sa mga darating na araw. But the promise is, mayroon talaga pag-aantay. You have to wait. You have to wait for the promise of the Father. Na pinangako niya yan. So, sa mga baguhan, doon pa sa walang, hindi pa nakatanggap dahil kailangan kasing ipapaliwanag eh. Mayroong tinatawag na activation of the Spirit eh. Again, I hope na sa mga church na ay natin na nyo, ginagawa yan. Dahil kapangyarihan yan eh. Ma-empower ka talaga. You will begin to understand kung ano yung mga darating na panahon dahil ang mga darating na panahon mapanganib. Mapanganib. We are in the times. Yung time ng Antichrist po, hindi po biro na panahon yan. Kasi nga yung technology, abante ang technology. Mayroong pong mga gagawin yan, mangyayari yan. Ang layo pa natin. Ang preparasyon dito sa aspect na ito, yung sa subject ng yung last days, yung end times. Eh. Salamat na mayroong mga ginagamit na Pinoon. So, as a church, part din natin ng initiative natin na we have to look into yung mga ibang mga teachings na nagtuturo ng paghahanda about sa last days. Paano ka makaprepara na maiwasan mo yung time ng pagdating ng Antichrist na makukuha ka, matatatakan ka, no? So, these are the things na we will be studying in the future. So, okay. For now, I hope na cover natin yung 3 items na yan. Yung una, yung to whom and to what time this promise is pointed to, and then what is in this promise, and then ano ang purpose ng promise na ito. Okay, so tatlong item na. We will be discussing other parts of this in the coming discussion. Okay, so purihin ng Panginoon. For that, I end the topic for tonight, for this day, about the promise, which is the promise of the Lord that He will pour out His Spirit upon all flesh. Glory to God. God bless you. Okay, Pastor? Okay. Close ko lang, stop share ko lang. And then we will have some reactions. Marami na palang pumapasok. Okay, so glory to God. Okay, so welcome. Si Chris, Beth, Cora, Miles, Maria. Maria, andiyan si Maria. Okay, God bless. All right, we end ang ating lecture. And then we have some comments and then questions bago tayo pupunta sa nakaisang oras ako, ano? 1 hour and okay, 1 hour and 15. Okay na. Okay, sige. Okay, Pastor?